Hello sa ating mga ka-loaners. So, matagal tayong nawala. So, ilang months pa tayong nawala. Bali, mga 3 months na hindi ako nakapag-upload about sa mga online app, online application, loan application sa online lending loan app. Yan. So, hindi ako nakapag-upload kasi medyo naging busy these days. So, bali, naglipat bahay kami. So, from October 16 ata, hindi na ako nakapag-upload till now. So, ito yung first video ko this 2022. Ayan, so happy New Year sa ating mga ka-loaners. Yan. Sana ngayon 2022, huwag na kayong umutang sa mga online loan. Ginawa ko tong video na ito para i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung ako ay nung ako ay na-delay or nag-past due na talaga. So, bali, 2 weeks ata akong na-delay nun sa 3 online loan application. So, sabihin ko sa inyo kung anong nangyari, kung anong mga pinagsasabi nila, pinag-text nila, ano yung ginawa ko, ano yung ginawa nila, nakulong ba ako, kinasuhan ba ako, ayun. So, sasabihin ko sa inyo this video. So, without further ado, let's start. Dun sa 3 inutangan ko na online lending app is yung isa is talagang grabe yung pataw ng interest at yung isa naman ay same lang. Tapos yung ikatatlo, yun yung pinakang the best kasi fix yung interest niya. Kung anong nag-reflect dun sa loan agreement, yun lang yung interest. Hindi katulad ng 2 inutangan ko na loan application, online loan application is patong ng patong kada araw yung kanyang interest. So, sasabihin ko sa inyo dito kung ano yung tatlong lending app na yun at kung magkano yung mga interest na nadagdag sa kanya. Okay? So, bali ito yung screenshot laang. Nakalimutan ko ng screenshot yung first day. Ito yung isa sa aking nautangan na online loan app. So, bali dito, kung makikita nyo yung screenshot is, na-screenshot ko lang yung 2, 3, and 4 days na due date ko. So, bali dito, ang inutang ko dito is 3,500. So, ang nag-reflect sa akin as interest is 4,500. Ito ay within 14 days. So, bali hindi 3,500 exacto yung nakuha ko. May bawas pa yun. Tapos, naging 4,500 yung interest. Tapos, ngayon, sa ika-2 days niya, naging due date na ako. Lumabas na yung 14 days, naging 5,580. So, ito naman nung ika-3 days na at ika-4 days na. Kung mapapansin ninyo is magkano na dagdag? 112 to 113. Dun sa 2 days, naging 5,580. Tas nung 3 days is naging 5,692. Bali, 112 ang kanyang difference. Then, ika 4 days is 5,805. So, araw-araw tumataas yung interest niya. So, hindi lang puro interest yung nangyari. Syempre, araw-araw na nagiging past due ka or na-late payment ka, so nataas yung interest. At oras-oras na rin silang natawag. Oras-oras na rin sila nag-a-update kung kailan ka magbabayad. So, hindi naman sila lang haharas na magbayad ka. Sinasabi na laang nila na i-confront nila ito sa top management, sa investigation committee, ang mga ganyan-ganyan. So, may slight na pananakot, no? So, tayo namang mga nangutang is nai-stress tayo sa mga ganyan. So, baka iniisip natin na baka tayo ay ipabarangay, ipakulong, pero hindi. So, nabasa ko sa isang article na walang karapatan yung mga online loan application na yun na magsampa ng kaso o ipakulong tayo. So, yan. So, bukod sa tawag sila ng tawag kada oras, nagte-text rin sila. So, yun na nga. So, dun sa napagtanungan ko na ibang umutang, yung sa mga ating mga ka-loaners dyan na iba na talagang hinaharas sila. Mga parang unethical sila mag-text.
So, papakita ko sa inyo yung mga pahapyaw lang pahapyaw nung mga pinagte-text sa kanila nung sila ay na-overdue, nung sila ay hindi na makapagbayad nung kanilang mga loans. So, ito yung isa sa halimbawa nung mga tinext nung aking kakilala na umutang din sa online loan app. So, bali, may pagmumura na ditong naganap, may mga death threat na. So, bali, kapag ganito yung text sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi, sila pa yung pwedeng makulong dito kasi pinagbabantaan tayo. Mali kasi yun. Bawal yung ganyang death threat. At saka yung pananakot nila, natatawagan daw nila yung mga reference number na inilagay natin dun sa pag-apply natin. Tatawagan daw nila, pagsasabi daw nila na may utang tayo. So, mali yun. So, pwede pa silang mapasara yung company nila pag ganun yung pinagte-text sa atin. So, tayong mga mangungutang, dapat alam natin yung ating karapatan. Alam natin yung mga Data Privacy Act na yan. Para once na nangyari na ulit sa atin yung ganito, ay hindi na tayo matatakot, diba? So, ito naman yung sa akin, di ba, naglalagay tayo doon ng Facebook account. So, iyon, na-chat nila ako sa Messenger. So, bali, ito yung kanilang message sa akin. Yan na nga, ito yung isang loan application naman na inutangan ko na due date na din ako. So, yan, hindi naman sila ganun kaharas. Maayos naman sila makapag-usap. Yun nga lang, sabi dito, pupunta na nga daw sa investigation. Yan, yung sinasabi ko na next week pa ako magbabayad. Investigation team na daw ako agad. Ang grabe nung kanilang mga pagmumura, yung kanilang mga conversation. So, sa aking experience, hindi naman siya ganun ka-unethical or unprofessional yung mga pinagte-text sa akin. So, sa akin naman is tinawagan ako, maayos naman siyang nakipag-usap. Siguro kung maayos ka makipag-usap dun sa tumawag, mas maayos din yung kanilang the way na sabihan ka nila na kailangan na nga nito, kailangan ng magbayad, ayan. Yan, na-share ko na sa inyo yung naging experience ko this few months about dun sa naging delay, naging due date ng aking mga loan. So, ayan. So, advice ko lang sa mga mahilig mag-loan, mahilig umutang online is wag na kayong umutang. Kung gusto nyo namang umutang is wag kayong magpapaabot sa due date nyo kasi mas malaki yung interest. Malaki na nga yung interest na naipatong. Tapos, konti pa yung nakuha yung pera na receive nyo. Tapos, magpapa-due date pa kayo. So, yan. Kung kayo ay may iba pang katanungan about sa mga online loan application, huwag kayong mahihiyang magtanong at i-comment nyo yan dyan sa baba at ating sasagutin based sa ating experience. So, bye-bye na muna!